pagnilay-nilay dito sa Netflix. Di ko masyadong sinasakyan yung sa Netflix. Pero ang gandang word, Senetflix. Naging parang Netflix movie na ito eh. Wait lang po. Ayusin ang framing. Yes. Sige. Okay lang. Si Kasani. Alright. And then, kahapon ho, kasi natabunan, baka hindi ninyo na, dahil sa social media, puro ho nga mga images, videos, and photos ng nangyari pong lindol. Sumagot na po yung House Prosecution Panel, tungkol po dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. At ang kanilang response ay hindi talaga ho nila sinagot sa pamamagitan ng rebuttal o formal rebuttal na sagot po nila doon sa kampo ng Vice President. Sa halip, ang sagot po nila ay 5 pahinang manifestation. It's a non-answer. O mamaya, atin hong isama na rin natin sa pagninilay-nilay natin, kwentuhan natin kay Kasani. Kasani, magandang umaga po sa inyo. Kumusta na? Good morning! Magandang umaga. Oo. Medyo na umay na. Umay ka? Mga ganapan sa Senado. Ay nako, naumay ka na. Ngayon, May hanggaran din pala ako sa entertainment. sa Senetflix. Grabe. Pero wag kang mag-unsubscribe dahil kailangan natin bantayan ito. Malapit-lapit na, July 6. Sige, pero unahin muna natin yung si Kasani po kasi nasa parang economist din ito. So pwede tayong tubalon-talon doon. Pero yung anong tingin mo doon sa special session? Nagiging mainit to ngayon kasi I think si former Senate President Frank Drilon ang sinasabi rin dapat mangialam na rito ang Pangulo. Pero si Senador J.V. Ejercito para sinasabi niya na hindi pwede yan because the President respects yung constitutional boundaries. Yung gano'n. Anong tingin mo dyan? Kasi may mga pending na bills at confirmation na hindi nagawa eh. Alam nyo, legally sound naman yung position ng new majority kung mag-declare sila kung maghalal sila ng bagong presidente. Tapos may justification din naman yung presidente ngayon mag-declare ng special session. Una, bagamat humupa ng kaunti yung pagtaas ng presyo ng langis, meron pa rin krisis. So I think hindi pwedeng sabihin na natapos na yan porque wala masyado sa balita. Ikalawa, may bagong lindol nga, may nangyari kahapon na lindol, di ba? Marami nagulat doon. So actually marami naman pressing urgent measures na kailangan pag-usapan. So kung usapin ng legally covered ba yung presidente, kung mag-declare siya ng special session, legally covered naman siya. Meron bang kakayanan yung presidente? Oo. Kung bakit hindi, siguro yung question nag-aalangan pa or baka ito yung matagal ng medyo urong-sulong siya dun sa decisions siya kung may kinalaman dun sa mga Duterte. Siguro, para sa amin, ang pinakamahalaga kung paniwalaan natin yung mga surveys o humihina talaga siya, it's actually exactly yung panahon na kailangan magpakita siya na hindi politika ang concern ko. Ang concern ko, yung mga apektadong Pilipino sa mga ganap na krisis. So medyo nagtataka din kami kung saan yung hesitation. Pero clearly, marami naman nagsalita ng mga eksperto talaga, legally covered. But actually, even politically covered siya. At if anything nga, politically necessary pa nga siguro kung yung sitwasyon niya. So parang ang pakiramdam ninyo ay medyo mabagal ang Pangulo sa pag-address nitong itong kaguluhang ito at lalong nakakaapekto ito sa ekonomiya natin. Maaaring may alam siya na hindi natin alam, syempre. Mas malawak yung data gathering, information gathering ng Pangulo. Baka may alam siya hindi natin alam, pero on the face of it, may urgency talaga. So medyo of course tama kayo, nakakapagtaka nga. Pero baka ganun di ba, kung Netflix, baka parang humaba yung serye. baka yun lang ang punto dito. Hindi namin alam. Kasi sabi ko nga rito, nagkanda halo-halo na rito mga kababayan natin yung iba. Kasi nakakarinig na rin ako ng mga pananaw na produkto kako ng pagkalito na rin sa nangyayari. Kasi Kasani, pareho siguro tayo ng pananaw dito na yun nga, intra-elite conflict ng mga politiko sa ating bansa eh. So kahit yung sinasabi mo sigurong pagtansya ng Pangulo halimbawa rito, kung gano'n naman nga ang totoo, this is a political calculation. Parang gano'n, lumalabas. Oo nga, kaya sa totoo lang sa amin, medyo
Okay, entertaining talaga siya. I mean, walang duda kaya medyo may thrill tayo na paruurin yung mga kaganapan. Pero Oo. sa to lang, kung magmumula tayo dun sa ano bang nasa best interest ng taong bayan, walang duda. Tuloy-tuloy pa yung krisis, marami pang mahirap, nahinto na ang pagbigay ng ayuda, Mm. kailangan ng bagong batas para makapag-mobilize ng dagdag na ayuda. Mm. Doon lamang may economic rational na mag-special session at magpasa ng mga bagong batas. Pero Oo. yun nga kaya polite way of saying lang yung baka may impormasyon siya, baka may alam, baka may iniiwasan siya na political blowback sa kanya, pero hindi namin maintindihan. Oo. Kasi like right now talaga, palapit na yung SONA. Ang worst thing para kay Pangulong Marcos ngayon, pumasok siya sa SONA next month na lalong bumagsak ang kalagayan ng mga Pilipino. Tapos hindi niya ginawa ang lahat ng pwede niya gawin. Oo. Tapos yung isang fascinating sa amin, actually hindi lang naman itong current na pag-aaway dun sa Senado Tama kayo inter-elite siya. Sana kung yung motibasyon talaga ng lahat ng ating mga politiko ay yung interest ng mamamayan, madali ito ma-resolve Yung Mhm. isang kampo, hindi magpapatagal. Yung isang kampo, kakusapin si Pangulong Marcos, sabihin, ituloy na natin to, mag-special session na tayo. Mm. Pero sa amin, if anything, patunay na hindi pangunahing motibasyon yata ng marami sa mga sangkot. Ayoko naman sabihin na lahat, no? Pero mukhang marami sa mga sangkot, if anything, baka majority ng sangkot, dahil hindi pangunahing motibasyon nila sa galaw nila, yung interest ng taong bayan, yun yung nakakabara dun sa mas pagtuloy-tuloy talaga na maayos ang proseso At That's sa right. amin, medyo nakakalungkot yun kasi kung ang tanong pa rin hanggang ngayon, sa gitna ng rumaragasa pa rin krisis, pagkatapos lamang nalindol, kung ang tanong pa rin ng marami sa mga politiko natin ay yung 2028, pagpuposisyon dyan, sinong kaibigan, sinong hindi, anong pwestuhan ng mga, um, puwersa mo sa Oo. baba para Oo. dun sa 2027 election season, parang hindi Oo. tama, hindi Oo. ata tama na gano'n ang tumatakbo Oo. sa isip nila. Well, sa marami nating kababayan, gano'n na rin naman ang feeling na masyado nang Oo. matagal. Oo, masyado na matagal itong nangyayaring ito sa Senado. Yun nga, no? Parehas ba kayo ng datos? Kasi may lumabas na reports, inquiry nung isang araw na pag-aaral ng World Bank na yung assessment, parang mahihirapan tayong maabot yung target na single digit na figure para sa dung poverty reduction, yung pagpapababa. And I think million na naman yung inaasahang bababa. Sinabi na rin ito sa pag-aaral ng PIDS Mm. na 'di ba Mm. kasani yung mga middle class na hindi masyadong pinagtutuunan ng pansin bumababa sa poverty line into poor Parehas ba kayo na Mm. nakikita rito sa numero ng World Bank assessment na ito? Medyo malapit yung aming estimate, may mga humigit kumulang 1.7 or 2 million na lower middle class Oo. matutulak sa ilalim ng linya ng kahirapan bago Nako. magtapos ang taon. So Nako. medyo nagtutugma. Kaya para sa amin, sa totoo lang, kahit sino ekonomista, maraming ekonomista diyan Oo. kumuha ka ng 10 ekonomista, 20 opinion makukuha natin. So walang precision yung mga ganong klaseng estimates. Pero ganoon pa man, kung generally may iba't ibang estimates na gano'n ang direksyon, sa amin sapat na ba tayo na ibig sabihin kailangan may aksyon Walang may bolang kristal, palagi maraming variables yan, maraming factors na pwedeng limitaw. Pero ang walang duda, ang direksyon na talaga ng ekonomiya ngayon, ang direksyon ng lagay ng ordinaryong Pilipino, including lower middle class, paano talaga? Oo. Pahirap pa talaga. At iba pang usapin yung mahirap na at lalong hihirap. Lalong yun Kasi nga Oo. oo, kung yung lower middle class matutulak sa ilalim ng linya ng kahirapan, yung mga mahirap, naghihirap ka na, Right. lalo pang babawasan ng gastusin mo sa pagkain, Oo. hindi ka na gagasto pa masahe, lalakarin mo na lang ilang kilometro, daling iyong pamalengke. Ano pa yan, siguro medyo underreported actually yung natutulak sa lalong kahirapan, yung kalahati ng pamilyang Pilipino, mga 14-15 million, na nagsasabing mahirap na sila ngayon. So ano Oo. yan, patong-patong kumbaga na double whammy pa yung mga pinakamahirap. Well, sana nga kasani na habang ang preoccupation ng ating media sa pag-report ay itong Senate Flix, Mm. sana ay may sana ay may movement din nga ang ating mga opisyal ng gobyerno kasi remember bago nga ho itong mangyaring bruhahang itong kaguluhang ito sa Senado. Ang pinag-uusapan natin kasani kung magpapatupad ba ang pangulo ng anong tawag rito? Suspension ng VAT. 'Di ba sa langis parang hindi
talagang matigas siya doon na hindi eh. Eh wala namang bagong naging galawan, di ba? After natin pinag-usapan yon, nahinto ng konti dahil sa gulo sa Senado, wala na ulit ngayon. Hindi na ulit Actually, pag-uusapan. oo nga, actually, tama kayo. Ginagamit actually ng ehekutibo, ng presidente ng Malacanang na itong kaguluhan na maging smokescreen. Ang dami nilang pwede gawin. Una, para malinaw, may proposals na ngayon sa House of Representatives tsaka dun sa Senado pang-responde sa krisis. So sa House yata nag-third reading na yung Kalinga Bill. Sa Senate naman yung may Bayanihan 3 Bill. Pareho na ang tala yan because nga nabara dahil dito sa nangyayari sa Kongreso. Congress meaning upper and lower house. So nantala na yon. Pero huwag natin kakalimutan, nagdeklara daw si Pangulong daw talaga. Nagdeklara si Pangulong Marcos ng emergency powers. Pero may poder na siya sana ngayon na Yeah. pwede niya gamitin para magresponde. Kaso, dahil nga nadidistract yung mga tao ngayon, yung mga dati ng proposal, valid pa rin naman eh. Tama Right. kayo. Yung pagbawas sa excise tax. Dagdag pa actually dan yung pag-control ng presyo ng produkto ng mga kumpanya. Part ng emergency powers yan. Yung oil deregulation law, binibigyan siyang kapangyarihan, makialam sa mismong pagpipresyo para Yeah. lalong pababa yung presyo ng produktong petrolyo. Actually, yung price freeze, kahit na sinabing bumagal ng mabahagya ang inflation nitong nakarang araw, actually malala, mataas pa rin siya para sa pinakamahirap. So may batayan pa rin mag-declare ng price freeze ayon sa Price Act of 1992. So even yung Pangulo ngayon, sige na nga, sabihin na natin, medyo nabara dun sa Senate Flix yung Kongreso, even sa executive authority na meron ngayon, May ang magagawa. dahil pwede gawin ng Pangulo, kaso hindi siya gumagalaw. So sa amin medyo sobrang nakakapagtaka amid all of this, ang naiiwan talaga ordinaryong Pilipino. Yeah. At yun na nga po, no, kasi meron din ngang mga pananaw, no, na talagang polarized. So kumbaga habang kinakalkal natin ito, parang nagsaside yung opinion parang dinidikdik nyo lang ang kampo ni VP Sara pero talagang dahil maka-Marcos kayo ito na nga po, hindi nga po dahil ang siste nga niyan kailangan ding ma-hold account, no? Kahit ang kasalukuyang gobyerno kung ano ang kanilang pagkukulang. So yun din ang basa ninyo sa Ibon na parang sabi mo nga kanina in terms of smoke screen. Sa amin, may tatlong layer kami ng issue ngayon. Oo. Unang layer, yung pag-usapan natin ngayon, yung napakaraming pwede gawin ng pamahalaan ngayon, both in terms of legislative powers and executive powers, hindi ginagamit. So isang layer ng problema sa amin yan. Ikalawang layer ng problema sa amin, sa hindi niya paggalaw, pinoprotektahan niya actually yung malaking kumpanya. Isang pangunahin na paprotektahan niya actually yung mga oil firms eh. Yeah, Hindi pa resolbado yung 47 billion pesos na windfall na tubo nila nung Marso. Hindi pa resolbado yan, no? Nagtataas pa rin sila ng presyo ng crudo ngayon, ng pump prices, so may problema din dyan. Pero yung third layer sa amin, yung pinakausapin ng ano ba talaga yung, ano pa bang pwede gawin ng pamahalaan para dun sa ordinaryong Pilipino. Ngayon, right now, kung hindi umaksyon yung pamahalaan, at ang tanong pa rin, I think you must politics sa mga bagay-bagay, ibig sabihin, hindi actually nagagamit yung poder para dun sa kung para saan siya, which is the public interest. At yun sa amin sobrang nakakapagtaka kasi lahat naman to ay pwedeng desisyon ng Pangulo eh. So hindi talaga namin alam anong tumatakbo sa utak ng Pangulo ngayon. Mukhang malinaw, ang malaking tumatakbo sa malaking bahagi ng Senado, hindi na yung taong bayan eh. Ang tingin nila lahat ay yung poder sa ngayon at yung pwedeng poder dun sa 2028. Well, At sa amin, kung hindi pinag-uusapan more ng publiko, kaya natutuwa kami palagi dun sa media na pinag-uusapan to, medyo parang zombie na lang tayo. Yeah. Zombie na lang tayo at as is lang, parang everything's normal, distracted tayo ba itong smoke screen ng Senate Flix. Samantalang yung Pangulo ay, yan, kung gumagana lamang, panalo siya, nakalusot na naman sa isang Sandigan Bayan case. Medyo yan, ika-15 na yata na yung nakaso niya na basura sa kanyang termino. Parang medyo weird na sa takbo ng mga panahon, may nakikinabang, may napoprotektahan, pero may niiwanan. At yun ang sa amin yun ang main frustration talaga. Bakit naman palagi ang losing end palagi yung ordinaryong Pilipino? Ay nako. Yun nga, totoo ka kasi tayo yung mga nakikinig, nanonood tayo ng Senate Flix, wala man tayo nahihita eh.
kung tutuusin nga, sumasakit lang ulo natin. Hindi na natin alam kung sinong paniniwalaan eh. Anyway, last part ito, comment ka lang Kasani kasi meron kang kontra doon sa naging pahayag ng Malacanang through Yusek Claire na itong gulo sa Senado ang dahilan kaya hindi natin nasungkit yung spot doon sa UN Security Council na napaka-importante mga kasama given ho ng positionality ngayon ng mga bansa sa mga geopolitical tensions na ito, yung mga away-away sa ibang bansa. Bakit? Ano bang tingin nyo rito? Kayo, eksperto kayo rito. Bakit ba talaga hindi natin nasungkit ito? Sa amin napaka-basic lang. Malinaw kasi yung tindig ng Pilipinas ay mas kumikiling siya sa US. Pero sa ngayon, sa buong mundo sa buong mundo may kakalabas sa lamang na recent na survey. Alam nyo ba, parang 63 of 83 countries na na-survey, mas positibong tingin sa China kaysa sa US. Lalo na pagkatapos ng walang bateang paglusob ng US dito sa Iran. So, mas maraming bansa ngayon sa mundo, I think about 2/3 more or less. Hindi more pa. I think baka 70% ng mga bansa sa mundo na sinurvey. Isang survey to ng Alliance of Democracy. At konserbatibong think tank to former Denmark Prime Minister at NATO Secretary General, yung nagtayo ng Alliance of Democracies. Oo. Pinakamalaking banta sa mundo, yung US. Pumapangalawa lamang, parang 63 countries surveyed, sabi silang US ang pinakamalaking banta. Pumapangalawa lamang ang Russia, 10. Yung China, isang bansa na nagsabi na silang banta. Baka Pilipinas nga yun kasi dahil nga sa nangyayari dito sa West Philippine Sea. Suma total, yung sinabi ni Claire Castro na siguro dahil sa kaguluhan to sa Senado, ayun ang problema sa politicized at polarized na pag-iisip eh. Parang lahat ay idadala mo dun sa parochial provincial politics. Walang pake sa ganap sa Senado yung mga ibang Yung bansa. Council, May pake sila dun sa latag ng geopolitics sa mundo. At malinaw, sa latag ng geopolitics sa mundo, kung ang mayorya ng mga bansa na na-survey nga na Alliance of Democracies ay nakitang banta ang US because nga, pinakita rin, nilusob nga yung Iran. Kaya nga tayo ng problema sa presyo ng bilihin ngayon eh. Yeah. Hindi naman dahil sa ginawa ng Iran, dahil sa ginawa ng US, kung yun ang umiiral na pag-iisip, maraming, secret voting yan, wala mang paliwanag, pero hindi malayang isipin, kaya maraming bansa hindi binoto ang Pilipinas sa Security Council kasi ayaw nila madagdagan na isa pang pro-US dun sa Security Council kasi dagdag na pwersa to para sa pinakamalaking banta sa mundo, ayon nga sa survey na to, at kahit walang survey, ayaw nila dagdagan yung mga nanggugulo. Alright. Kasi kaya tayo may inflation ngayon ay dahil sa Estados Unidos. So I think maraming nakaramdam yan, kaya dininay sa Pilipinas. Madaling sabi yung alliance natin sa US ang primary reason why. Yan. Medyo na nabara tayo hindi sa domestic politics kundi sa geopolitics sa mga bagay-bagay. Right. Ako Kasani, as always, thank you. Mabuhay ka sa susunod ha. Salamat. Magandang umaga po. Ingat po. Thank you, sir. Thank you. Ginoong Sunny Africa. Netflix. Sana matapos na. Noon tayo. Ginoong Sunny Africa, Executive Director po ng Ibon Foundation. Sama na agad natin si Director